ginawa ng hari, pinsabi niya, bakit tayo nababahala? Papuntahin niyo siya sa akin, upang malaman niya may propeta dito sa Israel. Nalaman ito na ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog ng Jordan. Lumubog ang 7 beses at lumubog ka ng 7 beses at magbalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko at tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh. At ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Kartar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel. Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa iyo ng propeta, di ba't gagawin iyon? Gaano pa iyon pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglubog ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng putis ng bata. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngunit napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan niyo itong aking nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Ipinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito, sinabi ni Naaman, kung ayaw niyo itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Karagdagan ko ng lupa, kakargahan ko ng lupa ang aking dalawang mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog sa nasusunugin na sa sinumang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba. Isasama niya ako at kasama rin luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Sinabi sa kanya ni Eliseo, pumayo ang mapayapa. Nang malayo-layo si Naaman na isaloob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo. Hindi tinanggap ng aking Panginoon ang ibinigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hahabulin ko ang taga-Siriyang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano. Sinundan niya siya ni Naaman. Nang makita siya nito tumatakbo, bumaba ito sa karwahe. Sinalubong siya nito at tinanong, may problema ba? Sumagot siya, wala naman po. Pinasunod lang ako ng aking Panginoon para sabihin may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bisang damit. Ayan, amen. Maraming salamat sa pagkabasa. Muli ba, sana po ba tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon? Amen.